Hello guys, ako nga pala si Arkin Animation. Pwede nyo akong tawagin Kuya Arkin. Hindi laging espesyal ang araw-araw, pero sa mata ng alaala, lahat ng sandali ay mahalaga. Kaya ginagawa ko ito para itala ang bawat simpleng ngiti, bawat tahimik na sandali, at bawat kwentong bumubuo sa buhay ko. Hello guys, so magbablog ako ngayon tungkol sa how I found my art style. So ikukwento ko sa inyo kung paano ko nakita yung sarili kong art style. So dati nung elementary ako, syempre pinupuri ako nila lola, ganyan, na sinasabi, ang galing ko daw mag-drawing, ganun. Kaya syempre, drawing lang ako ng drawing nun. Feeling artist ako nun nung bata ako. Alam niyo yung parang bata na sinabihan na, ay kumakain ng sili yan, tapos kakain ka ng sili. Di papakita mo na kumakain ka talaga ng sili. Kasi sinabi nila. So yun yung pinakaunang motivation ba, tawag doon, na sa pagiging artist. Tapos hanggang sa naging high school, elementary high school, tapos lagi ako nag-drawing ng Dragon Ball, anime, mga cartoons. Pero dun pa lang, nung high school pa lang ako, na di-discover ko na sa sarili ko na mas gusto kong mag-drawing ng cartoons kaysa sa anime. So syempre, yung patutunguhan ko papuntang cartoons. Kasi mas gusto ko yung bouncy, mas gusto ko yung squishy ba, tama ba? Bouncy, yung nai-stretch, mga ganun. Mas gusto ko yung mga circle, oblong, mga jelly, ganun. Tapos mahilig akong mag-drawing ng mga cartoons na gawa sa gamit, mga character na gawa sa gamit. Halimbawa, bote, mga inidoro, mga basketball, delata, ginagawa akong character yun. Nilalagyan ko ng mata. Tapos, hindi ako masyadong ma-realistic ganun kapag nagdo-drawing ng tao. So, parang more on shapes talaga ako. Siyempre, pagdating ng college, eto na yun, yung naging animator na ako. So, parang na-hook talaga ako sa Disney. Nung bata pa naman ako, Disney na. Kaso, yung mga Disney dati kasi, more on parang yung anatomy parang totoo talaga. Yung sila Tarzan, sila Mulan, ganyan. So sabi ko, college ako. Parang childhood ko to Disney. So mas nag-focus ako sa Disney kaysa sa anime. Kasi 'di ba karamihan lahat ng animator, lahat ng mga artist na-hook talaga sa anime. Isang anime lang talaga na yung pinapanood ko nung bata ako, yung Dragon Ball lang. Yung mga Voltes 5 ganun, pero Dragon Ball lang talaga yung parang anime talaga. Tapos ayun, kaya parang naano ko nung college, sa Disney talaga ako papunta. Tapos dito lumabas na yung mga subject namin na tungkol sa animation, yung exaggeration, yung mga anticipation, na hindi ko siya magawa ng maayos sa anime. Kumbaga pwede naman, kasi more on camera movements para maano mo yung mga exaggeration, tapos basta more on effects yun eh. Pero kapag sa cartoons kasi, kumbaga nag-e-enjoy ako na i-drawing yung mga kapag halimbawa, nag-bounce yung mukha niya sa pader, parang mga ganun. Parang mas na-e-enjoy ko. Mas nai-imagine ko kung ano yung i-drawing ko doon. So ayun. Hanggang sa na-enjoy ko din mag-drawing ng background. Tapos itong mga backgrounds na to, syempre nung una, black and white lang ang pag-drawing ko. Hindi pa ako magaling sa colors nung college. Kasi kapag nag-drawing ako nag-paint ako ng background na may color, ang pangit. Kumbaga parang dull, ang patay ng itsura. Kaya madalas nagdo-drawing ako nun ng mga concept art, black and white. Mas maganda yung drawing ko na black and white kumpara sa may kulay. Ayun, hanggang sa na nanonood ako ng mga artist na nagpe-painting, nanonood ako ng mga naghahanap ako ng mga inspirasyon na artist. Ayan sila Arman Serrano, sila Aaron Blaise. Hanggang sa na-adapt ko yung mga art style nila. Tapos, syempre kapag nakita yung drawing ko, parang sasabihin, uy, parang drawing ni Aaron Blaise yan uy, parang drawing ni Arman Serrano yan Pero syempre, para sa akin, parang compliment siya, pero parang naiisip ko din na bakit hindi sinasabi na wow, ganda ng art style mo. Hanggang sa nag-experiment ako kung saan ako komportable, kung saan ako yung pipeline, yung process. Meron akong sariling process kung paano ko i-drawing yung art na yun. So hanggang sa ko siya, in-improve ko. Kumbaga, ito yung proseso ko sa pagdo-drawing. So, kapag magdo-drawing ako, ito muna. Hanggang sa nade-develop ko na yung art style ko. May mga katulad pa din siya. Kumbaga, na-impluwensyahan pa din ako ng ibang artist. Pero nagkakaroon na siya ng sariling itsura.
yun yung mga ano ko, mga paintings ko naman yun. Pero pagdating sa animation naman, ganun din. Kasi iba yung animation sa painting. So, sa animation style, minsan, madalas pala, nagbabago-bago yung style ko. Pero, ang naging art style ko sa animation ko, yung kulay. So, dito na ako nag-aral ng color. Ganun. So, inaral ko yung kulay, kung paano gumawa ng palette. Tapos, kumbaga, yung mga gusto kong kulay sa damit, mga gusto kong kulay sa lahat, sa mga gamit, ganun. Yun yung nilalagay ko sa animation ko. So, yun yung tumatak sa kanya. Kaya siya nagkaroon ng sariling art style. Yung kulay. Kahit ibahin mo yung itsura ng character ko, kahit gawin mo siyang ibang art style, pero pag ginamit mo yung color palette niya, magmumukha pa rin siyang Arkin animation. So, ayun. Kung naghanap ka ng art style mo, bahala ka sa buhay. Tapos yun, hanggang sa nakilala ko yung art style ko na habang tumatagal, na-appreciate ng mga nagko-comment sa mga nakakanood na, uy, ganda naman itong art style na to. Wow, ito pala yung art style niya, Arkin, ganyan. So, tapos may nagsasabi na iba, parang art style ni Arkin to ha. So, nagkakaroon na siya ng pangalan. Mangyayari lang yun kapag matagal mo nang ginagawa yung art na yun. Tapos, kumbaga, tinitignan mo yung past, tinitignan mo yung mga gawa mo. So, na-collect na siya, nagkaroon na siya ng pangalan. So, ayun, hanggang sa madidiscover mo or masasabi mo sa sarili mo na, okay, ito yung art style ko. So, yun lang.